mga balita. Unang kaso ng African Swine Fever na itala sa Torrijos. COVID-19 update sa Marinduque. Alamin. Bato de la Rosa. Asa pa rin kay Sara Duterte. Robredo. Hindi apektado ng mga trolls. Sospek sa pagpatay sa Barangay Kagawad sa Romblon na aresto. Queen Elizabeth hinamon ang mga world leaders na dumalo sa UN Climate Change Summit. Pinoy boxer Jonas Sultan wagi laban kay Caraballo. Richard Diap haharapin ang anak sa labas sa korte. Mga guro sa Barangay Puyog Buwak tumatawid sa rumaragasang tubig, maipagpatuloy lamang ang kanilang serbisyo. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Lalawigan ng Marinduque, bayan ng Buwak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po si Romeo Matac Jr. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kinumpirma ni Dr. Josue Victoria, Provincial Veterinary Officer, na nagpositibo ang mga blood sample na nakuha sa mga baboy mula sa Barangay Dampulan sa bayan ng Torrijos. Nakapasok na nga po ang mapaminsalang sakit ng baboy na African Swine Fever sa isang barangay sa bayan ng Torrijos, Marinduque. Sa isinagawang press conference kamakailan, kinumpirma nga po ni Dr. Jose Victoria na nagpositibo ang mga blood sample na nakuha sa mga baboy sa nasabing bayan. Aniya, base sa inisyal na investigasyon ng tanggapan ng panlalawigang veterinaryo, katuwang ang mga veterinaryo mula sa Bureau of Animal Industry, napag-alaman na ang naging simula ng pagkakaroon ng kaso ng ASF sa naturang barangay ay dahil sa illegal na pagkakatay ng mga baboy sa mga hindi otorisadong puokatayan o slaughterhouse. Dagdag ni Victoria, pansamantala munang ipagbabawal ang paglalabas, pagbebenta at pagkakatay ng mga baboy mula sa mga barangay ng Dampulan, Makawayan at Tigwi. Tiniyak naman ni Governor Presbitero Velasco Jr. na gumagawa na ng paraan ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagsasailalim sa lockdown sa mga lugar na infected ng ASF, kasama na ang mga karatig barangay para maisagawa ang disinfection, gayon din ang posibleng tulong na maaaring ibigay sa mga apektadong hog raisers. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng mga entry at exit points sa bayan ng Torrijos at Buena Vista upang maiwasan ang posibleng pagkahawa ng African Swine Fever sa ibang lugar. Samantala, 24 na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ang nadagdag sa
nilabas na o pinakahuling nilabas na report ng Provincial Health Office na may date na November 1. Sa kasalukuyan, mayroong abot sa 145 na aktibong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan at 14 dito mula sa Santa Cruz, 14 sa Torrijos, 63 sa Puac, 18 sa Bugpog, 24 sa Gasan at 12 sa Buena Vista. Mayroong 3,243 na gumaling mula sa kabuuang 3,547 na tinamaan ng sakit. Isa na naman ang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 159 na nasawi sa ating lalawigan dulot ng COVID-19. Samantala, sa ating balitang pang-nasyonal, ito po ay balitang pambansa para po sa election coverage 2022. Naniniwala si Senador Ronald De La Rosa na sasabak sa pagkapangulo sa 2022 national elections si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at hindi bilang Vice Presidente. Ayon kay De La Rosa, sa kanyang pagkakaalam ay presidente ang tatakbuhan ni Sara sakaling kakandidato ito sa darating na eleksyon. Hindi rin umano maisip ng senador kung bakit vice-presidente ang tatakbuhan ng alkalde, gayong nangunguna ang pangalan niya sa presidential survey. Wala rin umano siya ang naiisip na dahilan para bumaba sa pagka-BP o BP si Sara kung gayong namamayagpag ang pangalan niya sa survey ng mga presidentiables. Sa November 15 na ang huling araw ng substitution kaya maaari pang humabol ang alkalde. Sakaling magbago ang kanyang isip, ang pahayag ni De La Rosa ay ginawa matapos na lumabas ang mga larawan ni na dating Senador Bongbong Marcos at Sara na magkasama sa Cebu. Nagkaroon ng ugong na posibleng maging running mate ni Marcos ang alkalde ng Davao. Samantala mga kaibigan, mga kalalawigan, kayo po ay tuloy-tuloy na nanunood at sumusubaybay sa balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon dito sa ating programa, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng ating mga kapamilya na nandyan naman po sa bahagi ng bayan ng Buena Vista, magandang araw. At sa bahagi po ng bayan ng Gasan, kanina po ay naramdaman daw dyan ang malakas na buhos ng ulan na magbibigay ho tayo ng update sa pinakahuling lagay ng panahon sa bawat bayan at sa buong probinsya sa ating pong pagbabalik. Samantala ang ating pong balitaan sa sentro ng Pilipinas ay inihatid sa inyo ng Toto Noel Head and Body Relaxation na matatagpuan sa Barangay Kawit, Bayan ng Buwak, Marinduque. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19. Hindi apektado si Vice President Leni Robredo sa mga trolls na bumabatiko sa kanya. Ayon kay Robredo, lugi sa kanya ang mga trolls dahil hindi siya nagpapaapekto sa mga ito. Giit pa ng Vice Presidente, trabaho ang masigit niyang pinagtutuunan ng pansin at hindi ang paninira ng mga ito. Kung papansinin niya ang mga trolls, ay magsasayang lamang siya ng oras at emosyon. Unang nangako si Robredo at ang kanyang running mate na si Senator Francis Pangilinan na ibabalik ang epektibong pamumuno sa bansa sakaling palaring magwagi sa 2022 elections. Ipaprioridad rin umano nila ang kapakanan ng mga mamamayan at isusulong ang pagkakaisa ng bansa.
Sa ating balitang pangrehiyon, may natukoy na at naarestong suspect ng ang San Andres Municipal Police Station sa pagpatay kay Barangay Kagawad ng Victoria San Andres Romblon. Ang suspect ay kilalang si Manuel Mangaw Gan, 40 taong gulang at residente rin na nasabing barangay. Ayon sa pulisya, positibong kilala ng witness na si Marvin Galang Mangaw ang suspect na bumaril sa ulo ni Kagawad Julie de la Cruz Modesto. Sinabi rin ng umano ni Mangaw na narinig niya ang suspect noong nakaraang mga linggo na pinagbabantaan ng buhay ng biktima. October 13 ng tanghali ng barilin ang biktima sa ulo habang ito'y nagbabalot ng mga kopra sa sitio Binuog kasama ang witness. Narinig na lamang umano ni Mangaw na ang putok na hindi pa alam na direksyon at sinundan ng pagtumba ni Kagawad. Nakakulong ngayon ang suspect at maharap sa kaukulang kaso. Nanguna nga po si Queen Elizabeth II sa pagtanggap sa mga world leaders na dumalo sa United Nations Climate Change Summit na ginanap sa Glasgow, Scotland. Sa kanyang video message, hinikayat ng 75 anyos na monarch ang mga leader na agad gumawa ng hakbang para labanan ang climate change. Mahalagaan niya na isantabi muna ang pamumulitika at unahin ang pagtugon sa paglaban ng climate change. Binigyang pugay din ito ang namayapang asawa na si Prince Philip at sinabing noong nabubuhay pa ang asawa ay talagang malapit sa puso nito ang pag-alaga sa kalikasan. Hindi na personal na nakadalo si Queen Elizabeth dahil sa payo na rin ng kanyang doktor na dapat ito ay mamahinga matapos na sumailalim sa check-ups. Mga kababayan, kayo po ay patuloy pa rin na nanunood sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas sa pamamagitan naman po ng Lucky 7 Channel 3 at ng Marinduque News Network social media pages. Kabahagi rin po natin ang ilan sa ating mga partner na mga Facebook pages, kagaya po ng Marinduque Ngayon, at the same time, dyan sa Gwapong Marinduque Ngayon na isa sa ating mga multiplier ng atin pong balitaan. Gayun din of course ang Philippine Information Agency Marinduque at ilan pa pong mga social media pages sa buong probinsya. Para po sa ating mga kababayan na nanonood pa rin dito sa atin pong balitaan, baka may mga komento po kayo, ipadala po yan sa ating social media platform sa pamamagitan ng ating comment section box. Ilan po sa mga nagpaabot ng mga pagbati o ng kanilang mga greetings ay sina Bobby Moreno, magandang hapon po. May biyahe na po baga ang mga bangka dyan sa Gasan papuntang Mindoro. Nanonood din si Sus Soleta, magandang hapon po. Maaari po bang ipaliwanag o bigyan ng linaw ang nilalaman ng bagong EO sapagkat hindi po lahat ay makakabasa at makakaunawa nito. Papasadahan po natin yan mga kababayan sa pagtatapos po nitong ating balitan sa sentro ng Pilipinas. Mamaya po yan. Umantabay lamang po kayo at bibigyan daan po natin at ipapaliwanag po natin sa ating mga kababayan kung meron po sila mga katanungan. Ano po yung mga specific na question na nais nyo pong malaman para atin pong sagutin sa abot na ating makakaya dito po sa ating programa. Samantala nakita ko may isa pang nagpaabot ng pagbati, si Ana Risa Saludo Solo, magandang hapon, nanunood from Barangay Tapuyan. Samantala nagpaabot din po ng kanyang text message ang isa sa ating mga kababayan na palagi pong nakatutok sa pamamagitan daw po ng telebisyon, diyan po sa may bahagi ng Barangay Mataas na Bayan, dito po sa Bayan ng Buwak. Ang pangalan niya po ay everyday daw po silang nakatutok sa Lucky 7 Channel 3. Alam niyo po, yung mga kababayan po natin na may mga edad na, yung mga mahal po nating mga senior citizen, mga dual citizen, ay sila po ang palagi ang nanunood po at nakatutok sa atin pong mga programa sa pamamagitan naman po ng Lucky 7 Channel 3. Ito po ay kabayang Snilagria na nanunood po dyan sa Mataas na Bayan. Okay, sila po yung nakatutok at pag may mga problema po kita sa ating connection, sila po yung nagpapaabot at nagsasabi na wala po kayong audio, nakatutok po kami, and things like that.
Mga kababayan, muli po tayong magbabalik sa atin pong balitan sa sentro ng Pilipinas. Makalipas lamang po ang paalala mula naman sa mula sa isa sa ating mga sponsor. Ito po ay ang Water Care. Sa ating balitang pampalakasan, nagwagi si Filipino boxer Jonah Sultan matapos na 4 na beses na patumbahin si Carlos Caraballo. Ginanap ang kanilang 10-round bantamweight fight sa New York at nakuha ng 29 na anyo sa taong gulang na Filipino boxer ang unanimous decision. Kahit na 4 na beses na tumba ang Puerto Rican boxer, ay naging palaban ito at umabot pa nga sa 10 rounds ang laban. Sinabi ni Zamboanga del Norte boxer na kanyang pinaghandaan ang nasabing laban. Si Caraballo ay naging malaking hamon para sa pagbabalik sa laban ni Sultan matapos ang pagkatalo nito kay Herwin Ancahas sa kanilang IBF super flyweight match noong 2018. Dahil sa panalo, ay meron na itong 18 panalo at 5 talo na mayroong 11 knockouts. Samantala sa ating balitang showbiz, nagwagi o nakahanda raw sumailalim sa DNA test itong si Joshua Paulo Jansen ng Bacoor, Cavite para patunayan na siya nga ay anak ng aktor na si Richard Yap. Nagsampa rin siya ng kaso sa Regional Trial Court sa Cebu para pilitin ang aktor na kilalanin siya bilang anak noon. Sinabi niyang matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa aktor sa asawa noon at maging sa isang anak gamit ang social media pero hindi siya pinapansin. Pinuntahan na rin daw niya iyon sa ABS-CBN kasama ang nanay niya at si Lola at ang kanyang lola pero hindi sila pinapasok. Sa panig naman ng aktor, ikinaila niyang kilala niya si Jansen o sino mang may kaugnayan doon. Hindi naman daw siya naninirahan sa Bacoor at iyong bata naman at maging ang ina ay hindi din naman naninirahan sa Cebu. Sa Cebu talaga lumaki at nagkaroon ng negosyo si Richard Yap at dumarayo lamang siya sa Maynila noong makuha na nga siyang artista. Pero nananatili siyang residente ng Cebu. Ang suspecha ni Yap, may bahid ng politika ang kasong isinampa noong October 28 sa Cebu RTC dahil mga ilang linggo bago iyon ay may narinig na sila mula sa kampo ng kanilang mga kalaban na di umano ay may nakita silang illegitimate child ni Yap na nakahandang magsampa ng demanda. Paayag din umano si Yap sa isang DNA test para matapos na ang lahat pero may peligro pa rin iyan dahil maaaring ang i-delay ang resulta ng DNA test na sinasabing isinasagawa pa sa Amerika at masasaktan pa rin ang ambisyong politikal ni Yap. Sinabi naman ng mga abogado ni Yap na nakahanda silang harapin ang kaso at magbigay ng opisyal na statement oras na makatanggap na sila ng kopya ng reklamo at abiso mula sa korte. Sa ating tampok na balita, hindi alintana ng mga guro sa Puyog Elementary School dito sa bayan ng Buwak, Marinduque ang pagtawid sa rumaragasang tubig
na dulot ng malakas na ulan, makapasok lang para mag-distribute ng module. Kuha ang mga larawang ito ni kinder teacher na si Teacher Amor Dabajos Sardadilla ang makailan. Kuwento ni Teacher Amor, normal na para sa kanila ang pagtawid dito kapag tumataas ang tubig sa ilog, yung malakas ang ulan. Gustuhin man daw nilang sumakay sa tricycle, hindi rin daw ito kakayaning dumaan dito at wala rin umanong ibang daan papunta sa kailang paaralan. Bago pa man magkaroon ng pandemya, ito na ang kailangang pagdaanan ng mga guro at estudyante sa Barangay Puyog. Ayon kay Teacher Amor, kasalukuyang inaayos ang bahaging ito para madaanan ng tricycle at iba pang sasakyan. Nakakatakot man at delikado, kailangan daw nilang ipagpatuloy ang serbisyo para sa edukasyon ng mga bata. Hiling ni Teacher Amor, sana kapag bumalik na ang face-to-face classes, ay magkaroon na ng tulay para hindi na ito kailangan pang pagdaanan ng mga bata. Para naman po sa lagay ng panahon sa probinsya at buong Mimaropa. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang iiral sa nalalabing bahagi ng Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ng iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang araw ay lulubog alas 5:19 ng isang magandang hapon. Samantala mga kababayan, as I mentioned, dyan po sa bahagi ng Gasa, naramdaman ang malakas na buhos ng ulan kani-kaninang hapon, di ba, partner? Pero hindi naman ganun katagal, parang bigla na malakas tapos gumanda na uli ang panahon. Dito naman po sa bahagi ng Buwak, naramdaman din ang napakahinang buhos ng ulan, pero agad po yung sinundan ng isang napakagandang bahaghari kanina. Paglabas natin kanina, nakita po natin ang isang napakagandang bahaghari sa kalangitan. Sumisimbolo na sa bawat unos at bawat problema, sa bawat pagkapangit ng, sabi nga ay kalamidad, o ng panahon, pagkakaroon ng kalamidad, may uutlaw at uusbong na isang bahaghari. Tanda po yan ng isang panibagong pag-asa. Alright, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kababayan na tumutok at patuloy na nanunood sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. By the way, sa lahat po ng ating mga kababayan na nagtatanong kung ano po ang recent update dito po sa atin namang ika nga po ay kasalukuyang quarantine protocols at mga alert level system na mayroon ngayon sa lalawigan para po sa kabatiran ng lahat. Ang atin pong probinsya ay nasa ilalim na po ng Modified General Community Quarantine o MGCQ. Pasadahan po natin ang ilan sa mga mahalagang impormasyong nakapaloob sa atin pong executive order na inilabas ng atin pong mahal na gobernador, Governor Presbitero Velasco Jr. Ayon po dito sa executive order number 38 series of 2021, yung may mga katanungan po gusto pong mabigyan ng kaliwanagan dito po sa kanilang ating bagong guidelines. Nakapaloob po dito sa Executive Order number 38 series of 2021 na may titulong An Order Imposing a Modified General Community Quarantine o MGCQ for the period of November 1 to 30, 2021. Ito nga po ang Provincial Task Force COVID-19 members. Kasama po ang inyong lingkod dyan ay nagsagawa po ng pagpupulong. Pinangunahan po ito ni Governor Presbitero Velasco Jr. noong October 26 upang magpasya sa ipatutupad na quarantine system sa Marinduque para sa buwan ng Nobyembre 2021. At ito po ay sa rekomendasyon ni Governor Velasco ay naprubahan ng IATF ang de-escalation ng Marinduque mula GCQ hanggang para maging MGCQ.
Sa kasalukuyan ay may kabuuan na po tayong 3,467 na kaso ng COVID-19 mula Marso 2020. Ang bilang ng mga aktibong kaso ay malaki ang ibinaba sa kabuuang 141 mula sa pinakamataas na 485 noong September 5, 2021. Kaya po isa sa mga naging pamantayan po yan para naman po hilingin ng ating Gobernador Presbitero Velasco Jr. sa Interagency Task Force. Ayon po mismo sa ating Gobernador, dapat tayo ay nasa ilalim ng Alert Level System number 3. Ang kahalintulad po niyan ay GCQ. Pero nakiusap po ang ating gobernador na instead na GCQ ay ilagay po tayo sa MGCQ. Kaya naman sa kasalukuyan ay umiiral na po mula po November 1 up until November 30 na ang lalawigan ay sasailalim na nga po sa Modified General Community Quarantine. Ano po ang nakapaloob dyan? Sa Section 1, sa lahat po ng mga papasok na mga travelers, APOR at non-APOR. Ang mga dayuhang manlalakbay ay pinagbabawalang makapasok ng Marinduque hanggang sa katapusan ng November 2021 dahil sa intensyon ng IATF na baguhin ang quarantine system sa alert level system, epektibo mula ika-1 ng Disyembre 2021. Ang mga repatriated OFWs at Returning Overseas Filipinos o ROF ay kinakailangang magpakita ng TCP at DOH BOQ Quarantine Certificate bago payagang makapasok ng lalawigan. Ang mga OFW at ROF ay kinakailangang sumunod sa IATF Resolution number 142 Series of 2021 na may petsang October 7, 2021 at subsequent pertinent issuances. Ang lahat po ng OFWs at ROF ay kinakailangang isailalim sa medical examination ng Rural Health Unit o RHU sa kanilang pagdating. Para naman po sa mga APOR, non-resident, non-APOR at residente ng probinsya ay kinakailangang kumuha muna ng travel coordination permit. Para po sa mga fully vaccinated APOR, non-APOR at resident ng lalawigan, kinakailangan lamang pong ipakita ang kanilang vaccination card, TCP at valid ID sa port personnel ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque sa Talaw-Talaw Port bago payagang makapasok ng Marinduque. So sa atin pong karanasan, mayroon pong mga port personnel na itinalaga po ang pamahalaang panlalawigan, though limitado lamang po yan. Dalawa po yan basically na nag-a-assist dyan sa Talaw-Talaw Port dyan sa Lucena City. Ang atin pong pakiusap, bago po kayo pumunta dyan dahil mahalaga po na meron kayong yung QR code o yung barcode, code reader dahil yung parang S-Pass, tingnan natin dito sa ating cellphone, dahil kamakailan ay umalis po tayo. Kinailangan nating mag-download nitong Trace application, tama ba? At ito po yung papakita nyo doon para mabilis po yung proseso. Kaya po natatagalan dahil wala pong application Trace app yung ating ilan sa mga kababayan natin. So, importante po yan. Tapos, kung fully vaccinated na po kayo, ang kailangan nyo lamang pong dalhin yung vaccination card. And of course, kailangan nyo pa rin pong makipag-coordinate sa pamahalaang panlalawigan para ma-issuehan naman po kayo ng TCP, yung tinatawag po na Travel Coordination Permit. O yung mga kukuha po ng travel coordination permit, wala pong process every Saturday and Sunday. Kaya asikasuhin nyo na po yan. Kung aalis po kayo ng Sabado, ayusin nyo po agad yan bago mag-Sabado. Dapat tapos na po at naibigay na sa inyo yung travel coordination permit bago mag-Saturday. Or else, yan po ang nagkakaroon tayo ng problema. Minsan naalis na po yung ilan sa ating mga kababayan nang hindi kompleto ang mga requirements. At kasunod po niyan ay ang mga walang TCP ay pinagbabawalang makapasok ng Marinduque. Para sa mga papayagang magbiyahe, ang oras ng pagpasok sa Marinduque ay mula 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga lamang. Ito, may mga nagtatanong po tayong mga kababayan, sabi po nila, 24 hours daw po ba yung duty noong mga sinasabi na port personnel dyan sa Talaw-Talaw Port?
Maliwanag po mga kababayan, napapayagan lamang po makapasok ang mga non-APOR at APOR sa probinsya sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga lamang. So kung dumating po kayo dyan, automatic po kayo mga kababayan, kinakailangan nyo pong ipakita yung mga necessary documents. Mas sabi nga po ay pinapayagan na yung mga APOR, non-APOR na mga kababayan natin na makapasok dito sa lalawigan as long as they are fully vaccinated at the same time, meron po sila noong mga other requirements kagaya po ng TCP. Ang sinumang mahuling gumagamit ng pekeng TCP, DOH, BOQ, quarantine certificate, ito po yung Bureau of, yung in-issue po ata ito ng para po ito sa mga OFW, quarantine certificate of COVID test result ay permanenteng ipagbabawal na makapasok dito po sa Marinduque. Ang mga fully vaccinated APOR kasama ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno, drivers at helpers ng cargo trucks at vehicles na rehistrado at nakabase sa Marinduque at medical-related service vehicles ay pinapayagang makapasok ng walang kinakailangang test. Para sa mga hindi bakunado o partially unvaccinated APORs kasama ang bakunado o hindi pa bakunadong drivers ng door-to-door vans ay kinakailangang sumailalim sa antigen test o RT-PCR test bago ang pagdating sa lalawigan. Ang bisa ng test result ng hindi pa bakunadong drivers at helpers ng cargo trucks at vehicles at driver ng door-to-door vans ay 1 buwan po lamang. Sa kanilang pagdating, kinakailangang sumailalim sa medical examination ng RHU. Kung ang nasabing APOR ay nagpakita ng anumang sintomas habang isinasagawa ang medical examination ng medical team, sila ay kinakailangang makwarantine ng Rural Health Unit o ng RHU. Ang mga pasahero ng door-to-door vans na rehistrado sa Marinduque ay papayagang makasakay ng barko sa pagitan lamang po ng alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga lamang provided na meron po silang mga pasahero. Sa pagdating ng probinsya, ang drivers ng door-to-door vans ay inaatasang dalhin ang kanilang mga pasahero mula sa Balanacan Port diretso papunta sa kanilang respective RHU para po sa medical examination. Iuulitin po natin dahil ito po yung isa sa napagmitingan doon sa aming isinagawa po na Provincial Interagency Task Force on COVID-19. Na-raise po doon na yung mga driver ng mga door-to-door, ilan sa mga driver ng door-to-door ay mga pasaway. Nauna na po itong pinag-usapan sa pagpupulong na dapat po yung mga pasahero nyo dyan sa door-to-door vans na inyo pong minamaneho, kailangan nyo pong idiretso naman yung inyo pong mga pasahero sa inyo pong RHU destination. Ibig sabihin, kung kayo po ay taga-Gasan, dumiretso po kayo sa RHU ng Gasan. Kung may mga pasahero kayo na taga-Gasan. Kung kayo po ay kung ang pasahero niya naman po ay mga taga-Torrijos, idiretso nyo po sa RHU Torrijos para po magkaroon at mabigyan noong medical examination. Huwag po kayo magpasaway, lalong-lalo na po yung ilang mga driver ng door-to-door para dire-diretso po ang inyong serbisyo. Mahalaga po yan dahil kailangan pa rin po natin sa kabila ng pagluluwag, kailangan pa rin po nating siguruhin na hindi po carrier ng anumang virus, COVID-19, ang inyo pong mga pasahero dahil sa atin din po mga kababayan ang bagsak niyan. Kung tayo po ay magpapasaway, sino po ang darat nandito? Tayo at ang atin pong mga mahal sa buhay. Ang mga nasabing van drivers ay papayagang pasakayin ang mga pasaherong walang TCP, ang mga nasabing van drivers na papayagang pasakayin ang mga pasaherong walang TCP ay pagbabawalan ng makapagdala ng pasahero papunta sa Marinduque. So maliwanag po yan mga kababayan, kung ang mga driver po ng door-to-door ay nagapasaway at nagapasakay po ng mga pasahero na wala namang TCP at nagasabi po na pwede namang papasukin, dyan po tayo magkakaproblema ayon po sa atin pong section number 1 ng atin pong executive order. Kayo po ay pinapagbawalan na gawin yan.
Ang mga fully vaccinated non-APOR ay papayagan ang pagpasok ng kahit walang antigen o RT-PCR test, maliban na lamang kung inirekomenda ng Task Force COVID-19 o ng munisipyo o kung may mga pagbabagong hakbang upang muling magpataw ng testing. Ang mga hindi pa bakunadong non-APOR ay kinakailangang sumailalim sa antigen test o at RT-PCR test bago makapasok at isa sa ilalim pa rin po sa medical examination ng kanilang RHU. Ang mga residenteng nawalan ng trabaho sa ibang LGUs ay pinapayuhang mag-avail ng Balik Probinsya 2 program. O saan po kayo pwedeng mag-avail nito? Magtungo po kayo o makipag-coordinate sa inyong mga DSWD na nakakasako po sa inyo para ma-avail nyo po yung programa na Balik Probinsya. Ang mga fully vaccinated na benepisyaryo ng Balik Probinsya ay pwedeng makapasok kahit walang test. Samantala para sa mga hindi pa bakunado, kinakailangang sumailalim sa testing bago ang pagpasok. Sila ay kinakailangang sumailalim sa medical examination ng RHU. O paulit-ulit po yun ha, kahit na po kayo ay pinayagan ng makapasok, siguraduhin po ninyo na makipag-coordinate po kayo sa inyong mga RHU destination. Ibig sabihin yung nakakasako po siya sa inyo na RHU para isagawa naman po ang medical examination. Ang mga residente ng Marinduque na nagnanais na lumuwas o bumalik ng probinsya ay kinakailangan kumuha ng travel coordination permit mula po sa Office of the Governor o sa satellite office nito na matatagpuan po sa Municipal Hall ng Santa Cruz. Ito rin po ang magsisilbing permit sa kanilang pagbalik ng Marinduque. Base po sa aking karanasan, mas mainam na po na kumuha na kayo agad dito ng TCP bago kayo pumunta sa Maynila o sa kabila o sa Lucena o sa Karatig, Lalawigan. Para hindi na po kayo magkaroon pa ng problema kung kayo po ay mabalik na. Para po sa mga fully vaccinated na residente, hindi na po kayo kinakailangan kumuha ng test sa kanilang pagbalik sa probinsya. Para po naman sa mga hindi pa bakunado, kung lalagpas po ng 3 araw ang isang residente sa labas ng Marinduque, kinakailangan nyo pong sumailalim sa antigen o RT-PCR test bago makapasok at ipapakita po dapat ang inyong negatibong resulta. Ang mga sanggol na may edad na 12 taong gulang pababa ay hindi na po kinakailangang sumailalim sa COVID test. O maliwanag po yan mga kababayan, kaya mahalaga po na kayo ay magpabakuna na para ma-avail nyo naman po yung mga benepisyo para sa isang fully vaccinated individual. Pagdating po sa Marinduque, ang residenteng bakunado man o hindi ay kinakailangang sumailalim. Paulit-ulit po itong sinasabi sa masusing medical at exposure assessment ng RHU sa bayan po na inyong pupuntahan. Kung may sintomas, ang nagbabalik na residente ay kinakailangang sumailalim sa RT-PCR test at home quarantine hanggang malaman ang resulta ng kanya pong RT-PCR test. Kung positibo, ang residente ay kinakailangang mailipat sa TTMF kung saan kukumpletuhin ang kabuuang 7 araw na quarantine period na kinalkula mula sa simula ng home quarantine. Ang chief ng RHU ay maaaring pahabain ang quarantine period depende po sa sitwasyon ng isang pasyente. Ito po ay para naman po doon sa mga granular lockdown. Ang mga municipal mayor ay may kapangyarihan na magpatupad ng lockdown sa mga barangay na kanyang nasasakupan alinsunod sa pagsang-ayon ng RIATF o ng Regional Interagency Task Force. Kabilang dito ang mga bahay kung saan ang isang miyembro ng kabahayan ay positibo po sa COVID-19. Kasama na rin ang mga gusali, tirahan, mga kalye, purok at mga subdivision. Ang granular lockdowns ay hindi dapat tumagal ng mas mahaba sa 14 na araw maliban kung palalawigin ng RHU. Ang mga health workers, non-health personnel na nagtatrabaho sa mga health facilities at uniform personnel lamang ang pinapayagang makapasok sa lugar ng granular lockdown. Ang municipal government ang magbibigay ng pagkain para sa mga apektado ng lockdown. Ang mga positibo sa tahanan ay kinakailangang maihiwalay at madala sa isolation facility. Kung ang lahat ay positibo, sila ay maaaring i-quarantine doon sa loob ng kanila pong tahanan. Ang mga barangay captain ay kinakailangang masusing bantayan ang bahay o lugar na nakasailalim sa lockdown at magtalaga ng tanod o magpatupad ng iba pang patakaran para maiwasan ang paglabag kung kinakailangan. Ang Barangay Health Emergency Response Team o yung pong tinatawag na BHERT ay kinakailangang regular na bisitahin ang mga residenteng nakatira sa bahay upang malaman kung sino man sa kanila ang may sintomas. Ito naman po yung para sa observance ng mga minimum public health standards at other measures.
Ang minimum public health standards ay dapat sundin sa lahat ng oras. Ano po ito? Of course, yung pagsusuot po ng face mask, pagpapairal ng physical distancing. At kung sakasakali kung pupunta dyan sa mga gusali, kagaya po sa Pure Gold at dyan sa 168 GT168 Mall, kailangan nyo pong mag-face shield. Ang paglabas ng residente ay limitado lamang sa pagkuha ng mga produkto at serbisyo mula sa mga pinahintulutang establishmento para sa trabaho sa naturang mga establishmento o para sa iba pang aktibidad na pinapayagan na sa ilalim ng alituntunin ng IATF. Ang mga residenteng 15 taong gulang pababa at 65 taong gulang pataas ay immunodeficiencies, comorbidity at iba pang health risk ay kailangan manatili sa kanilang mga tirahan sa lahat ng oras maliban kung sila ay kukuha ng mga mahalagang produkto at serbisyo kagaya po ng pagkain. Ang mga batang 5 taong gulang pataas ay maaaring makalabas kung sila po ay kasama ng kanilang mga magulang at alinsunod sa mga patakaran ng IATF Resolution number 125 Series of 2021 na may petsang July 8, 2021. Ang mga barangay captain ay inaasahang mag-comply sa MPHS sa kanilang barangay at ipatupad ang mga sumusunod. Una, masiguradong nasusunod ang MPHS sa kanilang barangay. Ang mga barangay captain ay inaatasang regular na magronda sa kanilang mga nasasakupan. O gamitin nyo po yung chariot at yung mga bisikleta na pinamigay po ni Speaker Lord Alan Velasco at ng pamahalaang panlalawigan. Pinapahintulutan ng barangay captain na magkaroon ng otoridad na mag-turn over sa PNP ng mga lumalabag sa IATF at local minimum health protocols. Ipagbabawal po ang pagbi-video mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang mga barangay captain ay inaatasang hulihin at mag-turn over sa PNP ng mga lalabag po dito po sa ating pinaiiral na minimum public health standards o protocols. Ang mga barangay captain ay pinahintulutang siyasatin ang lahat ng mga household sa barangay upang matukoy kung ang mga naninirahan ay sumusunod sa mga minimum health protocols sa loob ng bahay at kung sino man sa mga nakatira ay mayroong sintomas. Kung meron man, kinakailangan po itong agad i-report sa atin pong municipal health officer. At hinikayat po na magpatupad ng curfew ang 6 na munisipyo alinsunod sa kaukulang ordinansa. Ang mga barangay captain ay inaatasang magsagawa ng hakbang upang siguraduhin na sumusunod ang mga residente ng kanilang barangay sa minimum health protocols at suportahan ang vaccination implementation plan. Inaatasan din po ang mga kapitan ng barangay na ipatupad ang mga patakaran sa pagpasok ng mga manlalakbay, apor at non-apor. Ito po yung para naman sa mga gabay at alituntunin sa mga mass gatherings. 50% na po ang kapasidad ng venue ang pinapayagan. Dati po 30% lamang sa ilalim ng GCQ, pero good to know at ngayon po 50% na po ang kapasidad ng venue na pinapayagan sa mga pagtitipon at mahigpit na kinakailangang sumunod sa minimum public health standards at pamantayang ventilasyon ng dole. Ang mga misa at religious activities ay lilimitahan pa rin po sa 50% kapasidad ng venue lamang. Ang mga hosts at organizers ng parties at pagtitipon, maliban sa misa at religious services, ay dapat pumirma ng isang kasunduan na siya ay mahigpit na susunod sa public health protocols, lalong-lalo na ang temperature check, health checklist at contact tracing. Gayon din ang pagpayag nila sa panukala ng sangguniang bayan na magbayad ng fine kung may mga paglabag. Ang mga organizers rin ay kinakailangang pumayag na magbayad ng 400 pesos per day sa mga barangay health protocol officer na siyang itatalaga ng kapitan ng barangay na siyang magsusuri kung naipatutupad ang mga nasabing protocols at patakaran ng host o organizer at ng mga kasapi o mga dumalo. Ibig sabihin, kung kayo po ay magsasagawa, kasalan, birthdayhan at iba pang mga okasyon, papayagan po yan as long as 50% po yung kapasidad. At the same time, kinakailangan nyo po makipag-coordinate sa barangay dahil meron po kayong pipirmahan doon na kasunduan. Gayon din, kinakailangan nyo pong kumuha at magbayad ng barangay health protocol officer. Requirement po yan. Ang mga host at organizers ay inaatasang itago ang mga dokumento ng contact tracing na mga hindi bababa sa 1 buwan. Ang barangay captain kung saan ang pagtitipon ay dapat ipatupad ang panuntunang ito. Kinakailangan rin pong ipagbigay alam ng organizers ang gagawing parties o pagtitipon sa kanila pong municipal health officer. Ipinagbabawal pa rin po ang pag-inom ng alak
at iba pang alcoholic beverages at paggamit ng video okay sa mga aktibidad. Ang mga tao po sa burol, ito po yung mga alituntunin at gabay para naman sa wakes and burials. Ang mga tao sa burol at libing ay dapat sundin ang mga sumusunod. Una, 30% lamang ang kapasidad ng lugar. Kung gaganapin ang burol, ang maaaring kung saan gaganapin ang burol na pinayagan. Hanggang alas 10 lamang po ng gabi ang papayagang oras at hindi dapat lumagpas sa 3 araw ang burol. Ang funeral rites at procession kaugnay sa interment ay kinakailangang sumunod sa strict minimum health protocols. Ang PNP at mga barangay officials ay dapat siguraduhin ang pagsunod sa protocols at huhulihin ang mga lalabag dito. Ang malalapit na miyembro ng pamilya lamang na hindi residente ng Marinduque ang papayagang makapasok ng probinsya upang makadalo sa libing. Para naman po sa mga business establishment, 50% kapasidad ng venue lamang ang papayagang operasyon ng business establishment at karagdagan pong 10% na kapasidad kung may safety seal certificate na inisyu po ng DTI. So, kung kayo po ay meron ng safety seal certificate na iginawad po sa inyo ng Department of Trade and Industry, 60% po yung kapasidad na pwede pong i-occupy doon sa inyong business establishment. Ang mga nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga negosyo, partikular ang mga hotel, resort, restaurants at accommodation establishment ay inaatasan na mahigpit na sumunod sa mga MPHS at local safety measures, inaatasan o minimum public health standards at local safety measures. Inaatasan din silang magtalaga ng anti-COVID-19 officer na may tungkulin at responsibilidad na matiyak na ang IATF at local health protocols ay mahigpit na nasusunod. Kung sakaling hindi masunod ang mga ito, kakanselahin o kakanselahin ang kanilang business permits. Ang mga sumusunod na establishmento, tao o aktibidad ay pinagbabawal ang operasyon o pagsasagawa. Ito po yung mga hindi pa pwedeng mag-operate. Entertainment venues tulad ng karaoke bars, clubs, concert halls at theaters. Yung peryahan, kid amusement industries tulad ng playgrounds, playroom at kiddie rides. Sabong at operasyon ng sabong, bawal pa rin po ang sabong, ha? Maliban sa lisensyadong e-sabong, electronic sabong na regulated ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Yan. Base po yan sa Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines as of September 23, 2021. Para naman po sa mga government offices, ito po yung mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan, munisipalidad at pangnasyonal na mayroon po operation dito sa Marinduque. Ang lahat ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang pambayan ay kinakailangang isailalim sa masusi at kumpletong medical examination at assessment ng doktor tuwing Lunes bago pumasok sa kanilang mga opisina. Ang mga magpapakita ng anumang sintomas ay kinakailangang sumailalim po agad sa RT-PCR test at isolation. Ang mga opisyal at empleyado ng barangay governments ay kinakailangang isailalim din sa medical examination at assessment sa itinakdang schedule ng Provincial Health Office. Ang lahat ng provincial, municipal at barangay governments ay inaatasang magtalaga ng anti-COVID-19 officer na may responsibilidad na siguraduhin sumusunod ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa minimum public health standards at system monitoring. Ang lahat po ng pribadong opisina, ito po yung mga private offices, ay maaaring papayagang magbukas sa pagitan ng 50% hanggang 100% on-site capacity habang hinikayat na magkaroon ng work from home at flexible work arrangement kung ito ay naangkop sa kanilang mga tanggapan. Para naman po dun sa may mga construction projects, ang lahat ng mga construction projects ay papayagan ngunit kinakailangan sumailalim sa mahigpit na pagsunod sa construction safety guidelines na inilabas po ng DPWH. Yan po, ang executive order po ay epektibo mula November 1 hanggang November 30, 2021. O may mga katanungan po kayo mga kababayan, atin po yan ngayong papasadahan. I-comment lamang po yan sa ating comment section box o kaya naman po ay ipadala sa ating pong hotline number 0923-729-9113 na makikita nyo po sa harapang bahagi o sa ibabang bahagi ng inyong mga television screen. Okay, may mga katanungan pa po ba ang ating mga kababayan? Ito po. Sana po ay i-coordinate ng maayos sa mga nakapost na nag-check sa pier sa Talaw-Talaw. Pagdating kasi doon kung ano-ano po ang hinahanap at sana po ay isang guidelines lamang sa buong Marinduque. Hindi po yung 6 na bayan ay may iba-iba ang gusto. Sabi ni Laila. Ito po ay meron pong nakapaskil. Nakita po natin na merong tarpaulin dyan po sa Talaw-Talaw Port pero dapat yan ay updated. Hayaan nyo po ating i-request sa atin pong mahal na gobernador para magkaroon
magkaroon po ng updated checklist at requirements na ipaskil po dyan sa Talaw-Talaw Port. Saan daw po inakuha yung TCP? Sa mismong munisipyo po baga o sa bayan na inatirhan? Yan po inakuha dyan po sa ating provincial government, sa opisina po ng gobernador. Magpadala lamang po kayo dun sa email address. Ang kanila pong email address ay o kaya sa Facebook po. Ang bilis naman pong sumagot. Ito po yung MRQ, Repa Team. Pumunta po kayo dyan. O kaya naman po ay maari po kayong magpadala ng inyong mga request ng TCP sa mrqrepateam2@gmail.com. Opo, o kaya naman ay maaari po kayong tumawag sa 0956-748-2976. Ang bilis, 0956-748-2976, 0930-510-2411. Lunes hanggang Biyernes po yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. O ano pa po yung inyong mga katanungan, mga kababayan, at para maipaabot po natin yan sa atin pong gobernador. Ito, yung ilan sa mga katanungan pa rin ng ating mga kababayan. Yun po palang TCP, meron pong satellite office kung kayo po ay taga Torrijos at Santa Cruz. Punta na lamang po kayo sa Santa Cruz Municipal Hall dahil meron po dyan na satellite office ang provincial government kung saan maaari po kayo mag-request ng travel coordination permit. Okay, so sino-sino pa? Alin pa yung mga tanong? Ano-ano pa yung mga tanong na gustong i-clarify na klaruhin ng ating mga kababayan? Ito, tapos na po kami sa TCP request at waiting po ng approval. Many thanks, sabi ni Carlo Reyes. So maghintay na po kayo dahil dumagsa din po mga kababayan. Dumami po yung nag-request ng mga kababayan natin ng TCP. Kaya pagpasensyahan nyo na rin po kung medyo nadidelayed yung pag-reply po sa inyo dahil ang dami po talaga ngayon ng mga nais magbalik probinsya. Bakit kinakailangan pa ng TCP ay may vaccine card na nga, sabi ni Alvin Maquilesa. O yan po ay isang pamamaraan mga kababayan para naman po meron pa rin po tayong control dito po sa lalawigan dahil kung hindi po natin gagawin yan, ano pa yung mga pinapairal natin na mga ordinance at mga alituntunin, mawawalan po yan ng bisa, yung halos magadalawang taon na po natin na pakikipaglaban dito sa COVID-19. Ito na lamang po ang ating pakiusap. Sana naman po mga kababayan, pairalin pa rin po ang kahinahunan at pagpasensya mga kababayan dahil sa lahat po ng ito, ginagawa at kinukonsidera po natin ang pagpapanatili pa ring ligtas ng ating lalawigan at the same time ng ating mga mahal sa buhay na nandito po sa ating probinsya. Alam nyo naman po kung gaano po ang sitwasyon ng ating mga ospital. Mahirap pong ma-overwhelm yung ating pong mga ospital dahil limitado lamang po yan ang resources, ang mga gamit, ang mga ekwipo, ang mga tao, ang mga health workers. Kaya kailangan nyo rin pong makiisa at kailangan nyo rin pong sabi nga po ay makialam at the same time ay makiisa dun sa mga alituntunin nga ni po na ibinababa po sa atin. Paano po kung manggagaling ng Pinamalayan? Pwede na po bang sumakay sa bangka? Fully vaccinated? Nabanggit lamang po kasi Talaw-Talaw and Balanacan Port. How about po ang Gasan Port? Alam ko po mga kababayan ay wala pa rin pong biyahe. Ano po ang mga bangka o lancha dyan po sa Gasan patungong Mindoro to Gasan. So, I understand kung sakali man meron na po yan, ay parehas din po yung protocols na paiiralin. Pero dahil wala nga pong, sabi nga po ay wala pa rin po tayo nababalitaan na operational na po yaang mga lancha o mga bangka dyan sa dyan sa Gasan, papatungo nga po dyan sa Pinamalayan and vice versa. Ito po yung magiging problema natin. Magandang hapon po. Paano po kung galing ng Maynila? Ano po ang requirements na dapat ipakita sa Talaw-Talaw Port? Kagaya po ng sinabi natin kanina, kabayan, ay balikan mo na lamang po itong ating pinasadahan ng mga requirements. Pero ang kailangan nyo pong dalhin, kung kayo po ay fully vaccinated na, dadalhin nyo po yung vaccination card. Dapat po may travel coordination permit na rin kayo at valid ID. Yan po ang kailangan laang naman. May tanong pa ba yung ating mga kababayan? Ito, ano po ang valid reason? 2 years na pong hindi nakakauwi. Hindi naman po magbabakasyon, dadalaw lamang po sa mga anak na nandyan sa probinsya dahil hindi po kami nagtatrabaho. Pabasa daw nga ni. Ano daw? Basahin natin ang isa sa mga katanungan concern na ipinaabot.
2 years na pong hindi nakakauwi. Hindi naman po magbabakasyon, dadalaw lamang po sa mga anak na nandyan sa probinsya dahil dito po kami nagtatrabaho sa Manila. Baka po pwede namin madalaw kahit na 3 days. Okay, so kagaya po ng ating iniulat kanina, mga kababayan, magpadala lamang po kayo ng inyo pong intent o nung mag-email po kayo diyan sa REPA team, repatriation team ng provincial government para po kayo ay mabigyan ng TCP. For sure naman po makakapasok po kayo dito provided na kayo po ay fully vaccinated na at may approved TCP o Travel Coordination Permit. Kabayan, ano po ang requirements diyan sa atin kapag fully vaccinated na? Yan, tanong na natin. Meron pa ba na ibang mga katanungan? Kabayan, please. Taas nga po yung ating live. Okay, so magandang hapon po. May biyahe na po ba ang mga bangka dyan sa Gasan, papuntang Mindoro? Sa atin pong pagkakaalam, wala pa rin po. Hindi pa rin po pinapayagan. May isa pong reason kasi yan. I understand, base po sa ating pagkakaalam, wala pa rin po na naaprubahan, na otorisadong, sabi nga ni po ay yung biyahero na lancha na dapat magbiyahe pampasahero diyan sa Pinamalayan patungo sa Marinduque and vice versa, Marinduque to Pinamalayan diyan po sa Mindoro. So yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa rin pong nabiyahe na lancha o bangka diyan po sa Gasan to Mindoro, Mindoro to Marinduque. Ano pa? Magandang hapon po. Maaari po bang ipaliwanag o bigyang linaw? Ayan na, napasadahan na natin. Pinasadahan na natin ito. Totoo po ba na pwede nang umuwi ng Marinduque na hindi na kailangan ng antigen basta fully vaccinated na? Nasagot na po natin yan kanina. Magandang hapon po, DJ Myong, sabi ni Lian Constantino Lupian. Tanong ko lamang po kung kailangan pa ng antigen test or swab test kung fully vaccinated na, hindi na po. Hindi na po kailangan kung fully vaccinated na. Ang kailangan nyo lamang po yung vaccination certificate at the same time yung TCP o Travel Coordination Permit. Alright, so maraming salamat po sa inyong sinagawang pakinig at panonood dito po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa ating pong pagtatapos, nais muna nating pasadahan yung ating pong pagkaing pangkaluluwa. Nandyan pa ba sa linya ang ating partner Adrian Rosales? Yes, sige. Sige po, go ahead. Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 14, versikulo 38, ay nagsipasok sa tukso, dato po at sa ang espiritu sa katotohanan may ibig dapat mahina ang laman. Yan ang ating word of God for the day. Alright. So, maraming mga kababayan kitang nanonood dito sa ating balitaan ngayon dahil interested sila dito naman sa ating inilabas ng gobernador ng pamahalang panlalawigan na executive order. Okay, alright. Sa pangalan po ng aming mga kasamahan dito sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency, ang amin pong Director Mark Cesar Ola, ang amin pong Assistant Director na si Mr. Santino Latorena, nakasalukuyan po ngayong nagapahinga at sa bahagi po ng akin namang kasama dyan sa Philippine Information Agency Marinduque, si Mr. Maquinardo. Ang amin pong Regional Director, si Madam Vicky Mendoza. Ganyan din po sa amin namang technical na kanina pa po sabi nga ni po ay nakaantabay ang amin pong si Mr. Jopit Lumagbas. Ako naman, Romeo Mataak Jr. ang inyong kasama sa balitaan. At ako naman ang inyong kabayan, Adrian Rosales. At muli po magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan. Dito lamang po yan sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3 at sa pinagsanib na puwersa ng Philippine Information Agency, Marinduque. Ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.